Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na umami na nga ang ICC na talagang inosente nga itong si Tatay Digong. Ngunit talagang may pumipigil nga sa kanila dahil sa salapi ni Kuting ng Norte. Ngunit ayon nga sa marami ay talagang malapit nang makauwi si former President Rodrigo Duterte. Dito nga natin makikita kung paano nga sinuportahan ng kababayan natin dahil halos 100 milyon na katao sa iba't ibang bansa ang nagrarally para lamang palayain si former President Rodrigo Duterte. Dito nga natin makikita ang pagkakaiba nga ng kanilang pamumuno na talagang ginampanan nga ni Tatay Digong ang kanyang tungkulin bilang isang pangulo noon nung siya pa ay uupo. Kaya naman ngayon ay maraming nagmamahal. Kaya naman agad na kinabahan itong si Kuting ng Norte, Tambaloslos at Lisa Tanas dahil alam nila na makakauwi si Tatay Digong at hindi na muli pagbibigyan pa ang kanilang pamilya. Dito nga natin makikita na talagang maraming fault nga ang nangyayari sa kanilang ginawa kay Tatay Digong. Ngayon nga ay mga kaibigan, kung kayo ba ang tatanungin, so suportahan nyo ba ang mga Duterte? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan sa susunod na video. Panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kung tatanggapin ba ng Pilipinas ang magiging kondisyon ng ICC sakaling pagbigyan ang mosyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, maninindigan ang administrasyon sa posisyon nito ukol sa jurisdiksyon na ang labo, anak ng toko. Ang sarap pagbabatukan nitong mga ano na to. No, binigay nila si Tatay Digong sa ICC. Ngayon sinasabi nila na walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Pambihira talaga, oo. Di ba? Ang labo ho nito mga kababayan. Kung wala palang jurisdiction, bakit nyo pinadala itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa ICC, dyan sa Netherlands? Di ba? Tuloy natin itong mga kababayan. ng ICC. With that, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former president, Duterte, is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So ngayon, hindi kayo makikipag-cooperate pagka sinabi ng ICC na kailangan mo na magkaroon ng kasunduan dyan sa interim release na yan. Kasi wala silang jurisdiction. Di ba nakita nyo ho kung paano pa ikot-ikutin at busitin nitong Malacanang ang mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Walang jurisdiction pero pinadala pa rin ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa ICC. Yun ho ang pinakamabilis at maikling sagot dito. Ginagago ho tayo ng administrasyon ni Marcos Jr. Nakuha niyo mo ba mga kababayan, birthday ni Tatay Digong, ayaw ho natin magsalita ng mga masasamang salita. Pero itong mga ganitong litanya nitong si Franz Castro, parang medyo meron ho ata tayong problema dyan. Pinadala nyo si Tatay Digong, wala palang jurisdiction, hindi nyo pala kinikilala ang jurisdiction. Bakit nyo siya pinadala sa ICC? Nakanto ko, paulit-ulit tayo, nabubisit na rin mo tayo. Kung wala palang jurisdiction, kahit anong diffusion na notice, red notice, kung nanggaling yan, kung ang laman ng diffusion o warrant of arrest na yan galing ICC, dapat hindi natin ni-recognize. Kasi kukunin nila ang isa sa ating mga kababayan. Kung wala talaga silang jurisdiction. Ngayon, dahil pinag-uusapan na interim release nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngayon tayo magmamatigas na walang jurisdiction ng ICC. Aling clear naman Ganyan ho tayo gaguhin ng administrasyon ni Marcos Jr. Pasensya na ho sa salita Ganyan ho tayo, ganyan ho paglaruan, ganyan ho tingin nila sa pag-iisip ng sambayan ng Pilipino. Ganito ho kalaki. Akala ho nila mga walang utak ang mga nakikinig sa kanila. Ganyan ho ang tong Claire Castro na ito, nabugwi. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not recognize and stop that.
Ganun ho sila kagago. Pinadala si Tatay Digong sa Netherlands na wala palang jurisdiction. Ngayong sinasabi na ng ICC, paano pagka pinagbigyan namin ang interim release nitong Ibig sabihin, tinapon na natin si Tatay Digong doon. Tinapon na natin ang isang Pilipino doon sa ICC. Ganun ho ba mangyayari dito? As in, wala na ho tayong pakialam dito sa ating kababayan na to na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan nyo ho ito mga kababayan, ganito ho tayo kung gagawin ng administrasyon ni Marcos Jr. Yung mga kababayan natin nasa death row sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, diyan sa Middle East, diyan sa Indonesia, nagbabayad pa ho tayo ng pera para ma-delay lamang ang kanilang pagkakagurgur. Nagbabayad pa ho tayo ng blood money doon sa mga nadisgrasya nila, sa mga trabaho nila. Yun ang ginagawa ng ating pamahalaan. Ngayon ito, nagbibigay na ng magandang bentahe para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan bibigyan na ng interim release itong si Tatay Digong. Makakalaya na siya ng pansamantala. Di ba? Pagka nakalaya na yan, napakagandang nun, celebration ho sa atin yun, di ba? Bibigyan na ho siya ng kalayaan, isang Pilipino. Ngayon, nasasabihin lang ng Pilipinas, hindi jurisdiction kumbaga, sasang-ayon lang dun sa kondisyon na kung sakali na siguro kung ipatawag siya dyan sa ICC, kailangan niyang sumipot sa mga hearing o kung ano pa man yung mapag-usapan, kondisyon dyan sa interim release na yan. Pero para maiuwi ang isang Pilipino sa ibang bansa, obligasyon ho yun ng Estado. Hanggat maaari, tulungan ho nila yung mga Pilipino. Sa bagay, paano nga naman pala tutulungan itong si Tatay Digong? Sila nga ho pala ang nagpadala sa kanya dyan sa Netherlands. Kaya wag na ho tayong umasa na aaksyon ng administrasyon na to na kung saan para sa ikabubuti nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya para sa ating mga kababayang OFW, narinig nyo ho ba yung sinabi nitong si Franz Castro? Parang nanghahamon ho siya Parang nanghahamon ho siya, parang nabibitin ho ata siya dun sa 1 week. Nabibitin ho ata itong si Franz Castro dun sa 1 week, binibwisit ho niya yung mga kababayan nating OFW. Anak ng tokwa, sinasabi na ng ICC, yun, baka bigyan na namin ng interim release, palayain na namin Usap tayo, anong kasunduan natin dito. Ngayon sasabihin nyo, walang jurisdiction pagkatapos yung pinadala ang mama dyan sa ICC. Mga ugok pala kayo Eto na mga kababayan, lipat muna tayo sa isa sa mga nabago ang buhay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto ho siya mga kababayan. Ayan, dito tayo kay ate. Ito yung ito yung kumbaga ganito ho ang pananaw ng ibang mga naapektuhan doon sa gera kontra illegal na droga nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang paningin ho nila sa mga Duterte supporter, BOBO. Ganun ho paningin nila sa mga Duterte supporter sa atin, ganun ho paningin nila. Ngayon kasi akala nila ang tatalino nila kasi mga praning ng mga yan. Kasi mga nung panahon ni Tatay Digong, mga kaibigan niya nung nagsitumbahan sa daan. Ito ho ang isang patotoo sa mga natulungan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito mga ganyan ho ang ating mga gustong iginiges sa PH Update. Yan ang mga ganyan ho, mga gusto nating iginiges. Diba? Yan ang mga pinipicture ho natin ngayong mga panahon na to. Diba kagabi meron din ho tayo yung si ate, si ate girl, saksakan din ng ganda. Ito si madam, syempre. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Malupit ito. Tinatawag nila akong BOB dahil sumusuport ako kay Duterte. Alam nyo ba, isa ako sa mga naka-experience ng, hindi ko alam kung paano ko ba ito i-explain. Para sa akin, sige, tawagin nyo na akong BOB. Okay na, sige na, tawagin nyo na kaming BOB kung ano pa man gusto nyo itawag sa amin. Kung ganyan naman kagaganda ang mga tinatawag nyong BOB. Tapos yung mga tamatawag ng BOB parang mga nanuno sa punso. Okay lang, tawagin nyo kami mga BOB. Pero yung, tingnan nyo naman, yung pagiging fresh nitong si ate, talagang pangdiinan. Basta ako, thankful ako sa tao na yan. Kasi, dahil dyan, nagbago yung tatay ko. Wow. Nagbago yung nanay ko. At least, di ba, tinatawag ko pa silang ganun madam. kahit na alam nyo na yon. Sa mga dati pang nangangalikot ng electric pan pagka madaling araw. Ganun ba trip to?
inuod sa akin. Matagal ko na yan sakit sila sa ulo. Pero nung naging presidente nga si Duterte, nagbago sila. Yung isa nakapag-abroad, tapos yung isa tumino. Tapos, alam nyo, hindi na sila nagbibenta ng gamit. Sobrang sakit kaya, amiga, pag may kamag-anak kang ganon. And of course, nakakahiya din in the first place. And kayo, kung nag-enjoy kayo sa BBM, di go. Kung mabilis ang bentahan sa inyo, di go. Sa ako, Mabilis ang bentahan. Ano kung binibenta mo daw? as a mamamayan, syempre part ng Pilipinas. Charis. Concern ako, syempre may mga anak din ako. And nakikita ko lang din naman, yun ay opinion ko lang. Opinion din nyo naman yan. Pero wag kayong dumadating sa point na kailangan nyo maging demonyita at magsabi-sabi ng mga kung ano-ano para lang mapagtanggol. At sana nga din napagtatanggol kayo ng pinagtatanggol nyo. Charis. Okay lang, call me all you want. Pagtanggol nyo yung mga bangag. Charot! Alam nyo try nyo munang magtrabaho sa kanila. Kasi ako, experience ko rin naman yan. Tsaka nyo masasabi kung ano ba yung mga sinasabi ko. Nakakatawa. Tinatawa. Ayun na nga mga kababayan dito sa bahagi ng video natin na to. Isa lamang ho yan sa milyong-milyong mga Pilipino na natulungan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Isa lang ho yan sa milyong-milyong mga kabataan, mga anak na nasalba ang buhay ng kanilang mga magulang diyan sa kamandag ng illegal na droga na yan. No? Kaya para doon sa mga nagsasabi na hindi naging epektibo yan, sampal sa pagmumukha nyo, yung patutuo na yan ni ate, na maging mga magulang niya talagang tumino nung panahon ni Tatay Digong. Sila ho yung mga panahon na talagang yung mga maayos na kagamitan kinakalkal nila tapos kinabukasan binibenta nila. Ganun trip ng mga yan eh. Yung madaling araw, pati electric pan na matino, talagang binabaklas yun. sa sobrang kabangagan no? Kaya ngayon mga kababayan, imbis na pakinggan ng mga OFW, ang ginagawa naman ho ng administrasyon na to, ganun pa rin ho, parang pangbangan pa rin ho galawan nila. Imbis na isipin nila na saan ba nanggagaling itong mga OFW na to? Bakit ganito sila mag-isip? Hindi. Ang sagot ho nila, tatakutin ho nila mga OFW na, sige kayo, yung mga tax privileges nyo, tatanggalin namin. Baka biglang mawala yan, yung mga tax privilege nyo. Sa tingin nyo ho ba mabubuisit nyo, matatakot nyo yung mga kababayan nating OFW? Baka pagka nagalit yan, 1 linggo lang, baka gawing 2 linggo pa yan. Diyan sa mga sinasabi na yan ni Claire Castro, di ba? Kaya hinay-hinay lang ho sa pagsagot. Ito na ho, kay Congressman Rodante Marcoleta at dito kay Senator Gringo Hunasan na ho tayo mga kababayan. Malupit to. Kasi po bilang isang abogado, naiintindihan ko naman po na hindi nanaig yung prinsipyo na mismong kumakatawan sa ICC, yung pong principle ng complementarity. Alam po namin, napapasok lamang ang tulong ng isang hukumang kagaya ng ICC kung ang ating judicial system po ay hindi na gumagana o ayaw kumana o kinokontrol yung kanyang pagkana siguro. At halimbawa rin ay yung ating National Prosecution Service ay hindi na rin umaandar, doon lamang po maaaring pumasok ang ICC. Kaya po yung ginawa nila na panghihimasok ng ganun lang, nang hindi man lang tinignan po, hindi man lang nagkaroon po ng determination kung ang ating bansa po ay hindi na gumagana ang ating mga batas. So isang sampal po ito mula sa pinakamababang hukuman ng ating bansa hanggang sa kataas-taasang hukuman, ito po yung ating Korte Suprema. Yun po yung una. Pangalawa po, bilang isang abogado rin, alam ko po na wala na pong jurisdiction kasi ang ICC dahil nung tayo po ay mag-withdraw bilang kasapi na po doon sa itinatadhana ng Rome Statute, ay nagkaroon po ng problema. Ito po yung pivotal issue kasi. Meron po silang sinasabi na
yun pong charge na pilit na ikinakapit sa dating Pangulo ay yung allegations po ay naganap daw nung tayo pa ay miyembro ng ICC. Kaya po meron daw po silang jurisdiction. Ang problema po, nung hingin naman niya, nung prosecutor, yung mandato para mag-imbestiga o mag-umpisa na ng pag-imbestiga, effective na po yung withdrawal natin. So, meron pong pagkakaiba yung tinatawag nating existence of jurisdiction at saka yung exercise ng jurisdiction. In my humble opinion po, dahil nga po sa pagkaka-withdraw natin at nung humingi ng pahintulot yung prosecutor na magsimula ng pag-iimbestiga, effective na po yung withdrawal. Sangayon po sa pagkakaintindi ko, sa patakaran ng ICC, 3 po kasing jurisdictional contacts ang kinakailangan mangibabaw para mag-acquire ng jurisdiction ng ICC. Ito po yung jurisdiction subject matter. Ito po yung material. Meron pang territorial, merong personal, at merong temporal jurisdiction. Yun pong temporal jurisdiction ang problematic dito sapagkat nag-withdraw na tayo. Nagti-trigger lamang po yung right to acquire jurisdiction kapag ka po nagpasya na yung prosecutor na humingi ng permiso. Ang problema po niya, nung magpasya siya na humingi ng permiso, hindi na po tayo miyembro. Ito po yung pivotal issue. Kaya palagay ko po, nung mag-issue sila ng warrant of arrest, wala na po talagang jurisdiction. Kaya kinu-question po namin mga abogado na dapat ay wala na yung warrant of arrest. Pati po yung pagkaka-aresto sa aming palagay po ay malay din dahil maliwanag din naman na nilabag nila yung isang provision sa ICC. Yan po sa Rome Statute, yung Article 59 po. Na sinasabi po lahat ng arestuhin ng ICC within the custodial estate. Ito po yung ating bansa. Kailangan pong dumaan po sa korte sapagkat kailangan pong i-determine ang 3 bagay. Una, kung yung warrant of arrest na inisyu po ng ICC ay applicable doon sa tao ginaresto. Pangalawa, kung yung proseso po ng pagkakaresto ay tama. At pangatlo, kung yung pong karapatan ng arestadong tao ay nirespeto. Wala pong determination na nangyaring gano'n sapagkat hindi naman po siya dinala sa isang competent judicial authority sang-ayon na rin sa tuntunin ng ICC. Dinala po siya diretso, hindi po sa korte kundi sa isang military base o sa Villamor. So ang dami pong nalabag. So tinitingnan po namin ang mga issue na ito kaya sa palagay namin at isinasaalang-alang po natin ang kalagayang pangkalusugan ng ating Pangulo. Sa kanyang kalusugan ngayon, ako po, kitang-kita ko nung huli kaming magkita sa Hong Kong, pati po yung pagtayo at pag-upo niya, talagang inaalalayan siya. At pati nga po yung pag-take niya ng gamot, nakita ko po mismo na napakarami palang gamot, iba-ibang kulay at iba-ibang oras kung paano niya iinumin. Siguro po kung wala siya talagang kasama ron, baka yung take po niya ng gamot, baka hindi po niya kabisado ano-ano yung iinumin. Delikado po yun. Sa ngayon po, ang nangingibabaw sa amin, yung mga batas po natin ay dapat nauna po natin ipinatupad. Kung siya po talaga ay may pagkakasala, dito po may kakayahan ng ating pamahalaan. Usigin natin, litisin, at pagkatapos hatulan sang-ayon po sa mga batas natin. Hindi po sa batas ng ibang bansa na sa ngayon po, sa aking palagay, hindi na po dapat natin kilalanin dahil wala na pong jurisdiction. Kahit na anong pamaraan, basta't pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema na ang unang hakbang dapat ay magtulungan tayo
pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, gumagana naman. So Senator, ano to? Parang noise lang, ingay lang ho ito, magkakaroon ng signature drive. Paano po ito ipapaabot talaga sa ICC ng formal? Hindi kami ang sasagot dyan. Sasagot dyan yung taong bayan. Kung sa tingin nila, ingay lang ito, di ingay lang. Ayun, may isa pang posibilidad. Kung ayaw makinig, di okay lang. Kung makinig, di thank you. Pero kung makinig, ibig sabihin, may sentimento, may nagaganap, may nangyayari sa isip at higit sa lahat, sa puso, hindi lamang ng mga Pilipino. Nanonood yung buong mundo. Ganito ba tayo mga Pilipino? In fact, pasensya ko na sa haba ng sagot ko, no? Yung mga pangyayari, ito nakaraang 2 linggo, sa aking pananaw, hindi ko na makilala yung Pilipino eh. Kaya mga Pilipino, mapagbigay, madaling kausap, maawain, madaling aregluhin. Huwag mo lang tayo pikunin dahil pag pinikon mo yung Pilipino eh, ibang usapan na yan, di ba? O nakita ba natin yan sa pangyayari? Sa harap ng pamilya, sa harap ng anak, sa harap ng legal counsel, sa harap ng nurse. Ugaling Pilipino ba yan? I-push the envelope. Di ba? Yung mga rebelde nating kapatid na lumabas sa sistema, magbabarilan. Pagkatapos ng barilan, ng armadong tunggalian, alam mo ginagawa ng bawat isa, whether government troops o rebelde? Hinahanap yung battlefield dun sa mga nasugatan na pwede bang dalhin sa ospital. Ganon tayong Pilipino. Walang kultura na ganon. Sa ibang bansa, hahanapin yun para tudasin na. Gastos pa sa ospital. Sinasabi ko lang ito, no, dahil ito talagang issue ngayon. Yung kung makikinig, kung ingay lang, walang problema. Pero kung makinig, unang hakbang eh. Marisol, all of the above. Pupunta kami sa Liwasang Bonifacio. Maglalagay kami ng desk doon. Yung interesado, pumirma kayo. Online, pirma. Doon sa Netherlands, pirma. Sa London, pirma. Sa US, pirma. Pumirma kayo. Tumaya kayo. Hindi pwedeng. Problema kasi yung mga nag-advocate ng gulo, ito yung may ticket na pag nagkagulo, alis. Di ba? O kaya magkukulong sa bahay. Pagkatapos ng gulo, lalabas at kakampi dun sa nanalo. Hindi ugaling Pilipino yan. So anything, lahat, online, desk. Pero kailangan, bunuin natin ito, di ba? Hindi pwedeng kayo-kayo lang o tayo-tayo lang. At magiging instrumento kayo sa media para ipaabot itong effort na ito. Marisol, ewan ko sa aking pagkaalam, ilang personalidad na ang pumailalim sa jurisdiction ng ICC na nagkaroon ng ganitong groundswell of support nationally or globally. Ano ang ibig sabihin niyan? Itong mga personalidad, hindi ko alam baka meron. Diba? Ang pagkaalam ko si former President Duterte, merong pro, may anti, pero maingay, diba? Nag-iiyakan, diba? Nakakita na ba tayo ng ganitong sitwasyon? Doon sa mga pinagbintangan ng crimes against humanity, violations of human rights. Sa aking pagkaalam, sa aking pagkaalala, wala. Wala. Diba? Ano ibig sabihin yan? Diba? Applying principles of justice, hindi lang ito problema ng Pilipinas. Dito masusukat kung anong klaseng justice ang pwedeng ipataw ng ICC. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya obligado kami, duty ito, na pakialaman at hanapan ng paraan para tumulong. Hindi na ito anti-BBM, pro-PRRD. Pro-Pilipino ito. Pakita natin kung gaano tayo kagaling. Talaga namang magaling tayo, di ba? Lagi namin sinasabi,
pag dunong, world class tayo. Pero pag puso, champion tayo. Yep. Anong natin? Kailangan po idagdag lang na ito po, meron kaming isasubmit na isang petition. Ito isang ayon din sa patakaran at tuntunin ng ICC. Pinapayagan ng ICC na yung mga NGOs, katulad po kaya kami gumawa ng ganito, para sa ganoon formal na maiparating sa ICC na may ganitong klaseng pananaw na bumubuo sa maraming Pilipino. Kami po ay pipirma ngayon at kung marami po ang pipirma, may papadala sa lalong madaling panahon. Pinapayagan naman, ang ginagawa po namin ngayon ay hindi lamang salig sa tuntunin ng ating mga batas, kung hindi, nakasalig din sa patakaran at tuntunin ng ICC. Hindi po namin gagawin ito kung labag sa ICC. So, kung marami po ang pipirma, kagaya ng sinasabi ni Senator Greg, mas maganda po, makita ng ICC na sa ganitong paraan pa lang nagkakaisa na ang Pilipino. Maliban pa doon sa mga boses na nakikita nila ngayon worldwide. This is a formal petition to be submitted before the ICC, which is consistent with the provisions of the Rome Statute. Yan po yan. Hindi po ito'y parang tira bulag lang. Hindi po. Ito'y padadala sa ICC. Bago yun, bibigyan ko rin ng pagkakataon kasi si Gerald Dado Valeroso at si Captain Dante Lakit, no? Pero idadagdag ko lang, no? Marisol, Glenn, no? We cannot give what we do not have. Paano natin ibabahagi wala sa atin? Kaya umaapela kami sa Korte Suprema na bilisan rin nila yung pag-resolve dito. Paano tayo mag-a-appeal sa ICC kung Korte Suprema mismo natin hindi nagsasalita, hindi nagdedesisyon? Di ba? Angal tayo ng angal na ibalik si President Duterte rito. Ano, dadatnan niya rito? Kung yung kataas-taas ang hukuman, hindi ko pinipressure, no? Hindi natin pinipressure. Sabi nga ni Manong Dante, kami, no? Kung may makinig, thank you. Di ba? Yung ICC, makinig. Maraming salamat. Kung kaming apat na lang ang pipirma, thank you pa rin. At least nailatag namin. Nagsimula kami. Hindi problema. By the way, kami ni Manong Dante, unahan ko na kayo, no? Kandidato kami. Wala kaming pakialam kung matalo kami o manalo. Pinag-usapan dito, bayan. If there's any political benefit that any candidate will derive from this, no? It must be, above all, the country. The coming elections might help solve our problems, but the elections will not solve all of our problems, including this situation we are in. Yes. Nagsimula na. May website kami. Kumunik na lang kayo. Mag-ingat lang kayo, di ba? Uso hacking ngayon. So pag may duda ka, huwag ka muna mag-ano. Okay, yes. Asap. It has happened already. The other day, I was in Davao, but hayaan ko na lang na magtanong kayo kung ano nangyari ron. Nandito pala si... Yeah, yes. Wala kaming update kung ilan na dahil ongoing, real time, no? Hindi. Wala kaming minimum, wala kaming maximum. In fact, hindi ito conditional, hindi ito paramihan, hindi ito papormahan. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi namin titigilan to. In fact, ngayon, we are publicly asking all candidates, national and local, to join us here and turn this into a national issue dahil kahit na anong pangako natin para sa mahirap, di ba? Maraming programa. Pag hindi natin naayos yung sistema natin sa pagpapataw ng hustisya, walang kahulugan yan. Dahil ang problema natin, systemic damage to institutions. Hindi ito kasalanan ng kasalukuyang administrasyon. Lamang, cumulative ito, napabayaan. We have been doing the same thing historically, economically, politically, in terms of security, and expecting a different result. May tawag dyan, pero hindi natin tutukuyin yan. Bibigyan namin kayo ng current update, a running inventory of how many signatures. But hindi namin ito husgan kung successful ba tayo after we hit the so many number, no? Mark. No? Hindi ito quantitative.
Hindi namin ilalak ito sa timeline ng ICC. Ang sinasabi namin, kaya nga pati sa Korte Suprema, nag-aapila kami, dahil urgent ito. Bakit? Okay, Article 3, Section 1. Diba? Life, liberty, and property. Assuming, garantisado na protektado ang buhay ng dating Pangulo. Okay? So, ship na tayo. Liberty. Ba't siya nakakulong pa? Nasaan yung due process dyan? Yung property, malayo na yan, yung mga ari-arian. No? So, life, secure na tayo. May kumpiyansa na tayo na buhay siya. Liberty. Yun ang pag-uusapan. Yun ang asikasuhin natin. Ibalik siya rito para dito siya litisin. Alam nyo naman, di ba? Parang buhay yan eh. Walang kasiguruhan. Pero kailangan ngayon, may tumayo na. Sinasabi namin, wag nyo naman kami pabayaan eh. Tatayo-tayo kami eh. Hindi naman pala dito ang pakiramdam ninyo. Sa inyo, okay lang. Eh sa amin, hindi okay lang. Di ba? Kung suriin ninyo yung pinagdaanan namin, yung history namin, personal, background, as a public officials, no? You will see the consistency. Pag bayan na pinag-uusapan, kinabukasan na ng ating manak, di ba? Kailangan manindigan na tayo. Lodi. Criminal justice system natin dito sa ating bayan na matagal ng bulok at korap. So kayo, naniniwala kayo na magiging maayos ang takbo niyan pag si President Duterte ang sinalang, ganun ba? At alam ba natin, di ba, Senator Greg, alam naman namin sa media na ganyan kabulok, korap ang criminal justice system sa ating bayan. And but above all, it favors the powerful, the elite, and the wealthy. Mga karamihan, mga politiko. Hindi po ba? Sa totoo lang. So baka nagtitiwala kayo na sa ganyang sistema, mapawalang sala si President Duterte? Lodi, mawalang gana, no? Medyo naguguluhan ako doon sa... Dahil maganda, dahil nagsasalita na tayo ngayon. Pero ayoko magsimula tayo sa turuan at sisiyan. Accepted na may institutional damage. Di ba? May kabulukan yung sistema, pero hindi lang naman ngayon nangyari yan. Diba? Dahil kung mauwi na naman tayo sa turuan at sisiyan, ang susunod dyan, next step is piko na. Pag nakapiko na, iyakan na. Personala na. Yun ang ayaw natin mangyari. Dahil we have to start on the right foot. Na ngayon, sabihin mo, totoo naman, di ba? Historically. Ang kausap mo, galing na tayo dyan, di ba? Kung ang pag-usapang kaguluhan, galing na kami dyan. Kung may magkukomentaryo naman, sino kami para magsalita? Yun nga ang punto eh. Galing na kami dyan. Di ba? Ayaw natin na bumalik tayo doon. Diba? So we have to start on the right foot. But I agree with you. So much repair has to be undertaken, no? Institutional damage. But I agree with you. But first step, ibalik dito. Protect life, liberty. Ayusin natin yung protection of liberty. And then that should be small. By the way, Dodi, mahirap to. Itong gagawin natin, hindi ito walk in the park. Mahirap itong gagawin natin. Itong gagawin natin. Hindi ito... Okay, Dodi, yan, double-edged na naman yan. Justice delayed is justice denied. Correct? Huwag naman sana umabot na ng September. Justice delayed eh. At the same time, pakawalan ninyo as soon as possible. Bilisan nyo. Dahil deprivation of liberty na eh. Yun ang pagkaintindi ko. Diba? Kung mali pagkaintindi ko, di magsalita tayo. So, it's a balancing act. Constitutional principle, balancing of interest. Hindi pwede ritong one side lang. Scale it up or down. Hindi tayo pwedeng pro or anti. Basta ito, pro-Pilipino. Ang effort natin. Yes, Marisol. Sorry. Yep. Can I get your name again, please? Yeah. Can you tell us kung makapag-share sa pag-usapan with
Baste, si Mayor Baste. Pumunta ako sa Davao. Okay, Earl, no? Okay, Earl, puka na lang, pagod ka. Pumunta ako dun sa munisipyo. Bakit? Diba? Card-bearing member ng RAM at ng Guardians, si former President Duterte. Nung ako ay fugitive, nagtatago, kinupkup niya yung anak ko. Paano ko naman hindi tatanawin na utang na loob? Ugaling Pilipino. Ha? So nagpunta ako roon, wala naman ang access sa Hindi ko naman alam kung saan i-greet ng happy birthday si Congressman Pulong. Wala rin akong access kay Vice President. So pinuntahan ko si Baste. Nag-meeting kami dalawa lang. Sabi ko, Mayor Baste, nandito ako to express personal concern and support. Pakisabi sa tatay mo, punta ako rito. That's my primary objective. Pangalawa, sabi ko, pag-isipan natin kung paano natin pagtutulungan para bumupa ang sitwasyon. By the way, lantad dito, hindi ako humingi ng secret meeting sa munisipyo. Diba? Nandun. Open, public, walang tinatago. Ano pa sabi ko sa kanya? Sabi ko, yung tatay mo at ako, yung generation namin, kasama na si Manong Dante, we have made serious errors in judgment. Marami kaming pagkakamali na hindi na namin pwedeng bawiin. Kaya kami nandito ngayon. Pero sabi ko, Mayor Baste, ang dami ninyo, mga bata na mayor, congressman, candidates, di ba? Hindi ko na babagting yung mga pangalan, baka, di ba? Campaigning na naman dito, di ba? Sabi ko, mag-usap-usap kayo dahil kayo ang majority. Pag-usapan ninyo kung paano gagamutin yung mga pagkakamali namin so that we can move this country forward. Dahil ibang klase kayo, hindi kayo pareho mag-isip ng mga nauna sa inyo. Yun ang sinabi ko. At pangatlo, sabi ko sa kanya, alam mo, sabi sa akin, Earl, alam mo, Senator, hindi ko maintindihan. Yung politics, naintindihan naman natin yan. Kami magkakapatid, yung papa namin. Pero hindi namin nakalain na umabot sa ganito. Yung bilisan yung proseso, ilipad. No? Kaya nga ito, di ba? Nangyayari ito. Kung medyo naging mahinahon tayo, huwag padalos-dalos. Of course, may contrary opinion, no? Pero andito kami para ilan ito. And our only way is a signature campaign. Para maka-head count tayo. Maka-head count, pero it's not bound by quantity of signatures. It's the quality of the commitment and the signatures. Yeah. Go follow up. Yeah. Additional po, can we get po kung are we confident na tumitin ko na po sa Itang Santo na may mga nakita tayong bukas for the process of RRD na yung agad sa kahit. Yung mga nakita po natin bukas na are we confident na sa tingin nyo? Again, ayaw namin pumunta dun sa usapin na yon. Kaya sabi ko nga, pauna, di ba? This is not a purely legal issue. Walang konsensus sa legal Kanya-kanyang opinion. Even yung constitutionalist, lalo na pag political ang usapin. Kanya-kanyang opinion. So, what do we do? Balik tayo rin sa sinabi ko. Unity. Stability. Di ba? Social cohesion. Para magkaroon ng economic prosperity at maging predictable tayo. Matagal na natin sinabi yan early, ba? We are exposing in public hearings our strengths and weaknesses as a developing country to temporary friends and adversaries. Pinanonood sila. Hindi ko nasa isma. Ang gugulo nila, no? Yeah. Yun ang concern. Oval. Yes, ma'am. Sa para speaking po ngayon as press officer ng Miguel Castro na kailangan daw ay magpag-meeting daw po sa legal counsel at hindi daw baka tumatuloy yung usap po na hindi lang daw po kayo kahanggan ng ICC. But, ito muna. May paunasagot man natin, no? Ba't naman ako aasa sa opinion nila? Initiative natin ito Hindi importante sa amin kung ano ang legal opinion, political opinion. Di ba? Dahil kung i-angkla na naman namin itong initiative sa legal counsel ni PRRD, hindi ikakahon na naman kami.
sabihin, this is a pro-Duterte effort. By the same manner, no, na nung magpunta ako sa Davao, pinasabihan na namin yung mga kaibigan namin doon sa palasyo. Napupunta kami roon. Hindi para guluhin, para mag-udyok, manggatong, mansunsod, in a personal capacity, to find out if there is an avenue for working together, crossing partisan political lines, para pag-usapan ito. Ayaw namin i-angkla yung posisyon namin sa isang sektor lamang, isang grupo lang. Anong na? Kasi kung ganun ang sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo, parang inaamin niya, hindi niya pa nabasa yung rules of procedure ng ICC. Kasi itong ginawa namin ngayon, kung babasahin mo yung procedure, independent ito doon sa gagawin ng mga abogado ng dating Pangulo. Dahil ito'y nakalagay sa kanila mismong patakaran. Pwede tayong magpaabot ng saloobin ng isang NGO patungkol kung sino yung gusto nating bigyan ng suporta by way of a lobby, kagaya nito. At hindi ko nga maintindihan ba't kailangan mag-over siya ng advice na yon. Dapat siguro ang nakuha natin mula sa kanila, bakit hindi man lang lumitaw nung arestuhin ang dating Pangulo? Samantalang sinasabi nila na ginawa yung pag-aaresto in compliance with the obligation under the Interpol. Kaya lang hindi nyo napansin na hindi man lang nag-figure out kung sino yung representative ng Interpol. Di ba napakalaking ng importansya ng Interpol sapagkat doon pala nakasalig yung pagkaka-aresto sa Pangulo. Dapat lumitaw sana bago inaresto yung Pangulong Duterte, malinaw sana na yung physical copy ng warrant of arrest pinresenta eh. Hindi malinaw yung ganun eh. Parang nauna yung pag-aaresto kaysa sa presentation or serving ng warrant of arrest. Malinaw yun eh. Nakikita ko si binabasa lang ng General Torre mula dun sa kanyang cellphone. Parang wala yung warrant of arrest eh. So dapat sana yung representative ng Interpol maliwanag nandun sana sa sana'y nagpapaliwanag hindi si General Torre, hindi yung tagapagsalita ng PNP. Hindi nyo ba naitanong bakit yung pati yung nagbasa ng Miranda rights, bakit si General Torre? Bakit wala man lang, okay lang siguro siyang magbasa, ngunit nandun sana sa tabi niya yung representative ng Interpol. Palagi niyang sinasabi PCTC ng PCTC, ngunit hindi man lang nila pinalitaw nasaan yung executive ng PCTC na sa pagkakaalam ko, ito yung counterpart, local counterpart ng Interpol sa ating bansa. Hindi man lang ninyo tinanong sa kanila, nasaan po yung Interpol? Bakit po si Torre na lang ang salita ng salita at saka yung PNP? Samantalang inamin po nila, dinig na dinig ko, na kaya lang sila nandun, sabi daw ng Interpol, nag-request sila ng police and security assistance. That was the only role of the PNP, to provide security and police assistance. Bakit siya pa yung nagbasa ng Miranda rights? Sino ang Interpol representative na sumama kay Pangulong Duterte hanggang ihatid sa Netherlands? Meron bang nakita kayo na Interpol representative na sumama sa Pangulo? Wala. Ito yung sinasabi namin na dapat sana ay na-determine nating lahat kung siya ay inilagak muna sa isang competent judicial authority bago ginawa lahat ang dapat nilang gawin. Eh wala ngang pinagdaanan na ganito, kaya nga questionable eh. Ito po yung posisyon na gusto naming iparating sa pamagitan ng isang NGO na amin pong ino-organize ngayon, sapagkat ito naman ay sang-ayon din sa patakaran ng ICC. Pinapayagan naman po ang ganitong mga undertakings, ang ganitong initiative para maiparating sa kanila yung saloobin ng isang grupo o mamamayan o NGO. Kaya nga amicus curiae po eh, sang-ayon po do sa section 103 ng kanilang rules of procedure. Hindi po illegal ang ginagawa natin. Sang-ayon, minabuti namin na isang-ayon lahat ang gagawin namin
sang-ayon sa patakaran at provision ng ICC. Hindi pa po namin kino-question yung jurisdiction dito. Iba pong usapan yun. Sa palagay namin, ito yung pivotal issue na gagawin naman po ng mga legal counsels po ng ating Pangulo. Tungkol naman po doon sa kagustuhan naming mauwi sa kagad dito, sapagkat ang kanya pong kalusugan naman, alam naman natin. Pinapayagan din po kasi ng patakaran o provision ng ICC yung interim release pending trial. Kung halimbawa po, September talaga yung actual trial, kinakailangan pong ma-determine yung po bang continued detention ng dating Pangulo is required while waiting for the trial. Yun po ay necessarily gagawin ngayon ng ICC pagka nagkaroon po ng petition, re-reviewin po nila yung ginawa ng prosecutor na mga conditions na inihain niya nung siya'y humingi ng warrant of arrest. Baka po yung kondisyon na ibinigay niya ay hindi na po obtaining. Kasi po nilagay po niyang isa sa kondisyon kung bakit kailangan arestuin si Pangulong Duterte. Kasi popular po pala siya dito sa ating bansa. Yung pagiging popular ba niya, ibig sabihin, he still wields power in this country. Maaari siyang popular, pero hindi na po siyang presidente. Private na tao na lamang siya. Yun ang mga ICC, nakinig kagad na, kumo popular. Talaga po popular, wala tayong magagawa ron eh. So yung kondisyon po ba na dahil popular siya, kailangan siyang arestuhin? Yun po yung gusto namin na reviewin ngayon. Kasi po, nakalagay sa tuntunin ng ICC, pagka hindi na nasatisfy ang ICC na yung mga kondisyon na inilatag ng prosecutor ay hindi na effective, pwede po niyang i-release ang dating Pangulo with or without conditions. Ako po papayag, kami po papayag. Kahit katakot-takot na kondisyon po, provided na makatulong